Muli ay nagbabalik ang inyong programang Miss Love. Tunghayan natin ang kwentong ibabahagi sa atin ng ating masugid na tagapakinig na itatago natin sa pangalang Rhea. Bago ko umpisahan ang ating kwentuhan, ay ako nga pala ang inyong narrator, Miss Mizzy. Tara na't sabay-sabay tayong makinig, mag-subscribe at mag-like sa ating channel. Nakagawa ka na ba ng kasalanan na hindi mo pinagsisisihan? Nagawa mo na bang magtaksil lang hindi man lang iniisip ang kahihinatnan? Ako kasi ay may kasalanan na hindi ko alam kung pagsisisihan ko ba o hindi. Isang kasalanan na hindi lamang sa asawa ko, kundi na rin pati sa kanyang ina. Mali ba akong natukso sa kanyang ama? Gayong siya lamang ang umiintindi sa akin ng mga panahong hindi niya ako kayang ipagtanggol sa kanyang ina. Malibang sa kanyang ama ko na hanap, ang kalinga na dapat ay siya ang gumagawa. Nais ko lang pong ibahagi ang aking kwento sa inyong programa, Miss Love. Sumulat po ako ngayon dahil sa sobrang bigat ng aking nararamdaman. Hindi ko na rin alam kung kanino pa ako lalapit. Kaya naisipan kong ibahagi ang aking kwento sa inyo. Hoping na mabigyan niyo ko ng kahit konting liwanag at advice man lamang. Bago ko umpisahan ang lahat, ay nais ko munang magpakilala sa inyo. Ako nga po pala, si Rhea Lynn. Tawagin niyo na lang po akong Rhea. Hindi ko tunay na pangalan. 29 years old, may 2 anak, sina Joy at Rico. Ang asawa kong si Jimmy ay 3 taon nang nagtatrabaho sa abroad. Matanda sa akin ng 5 taon. 3 taon na rin ang nakakalipas magmula nang magpakasal kami ng aking asawa. May anak na kami bago pa kami nagpakasal. Masaya naman sa umpisa, ngunit nagbago ang lahat nang umalis siya ng Pilipinas. Simula nang umalis ito, ay dito na ako nakatira sa bahay ng kanyang mga magulang. Para daw may tumulong sa akin sa pag-aalaga sa mga bata. Nangako siya sa akin na babalik siya at bubuo kami ng mas magandang kinabukasan para sa aming pamilya. Marami ang kanyang binitawang pangako habang paalis siya ng Pilipinas noon, at ako naman ay talagang buong pusong nagtiwala sa kanya. Alam kong tutuparin yun ang aking asawa dahil mahal na mahal niya kami ng mga anak niya. Pero imbis na tulong, ang ginawa ng magulang ni Jimmy ay masasakit pala ang mararanasan ko sa bahay na iyon. Lalo na sa kanyang ina na si Nanay Ising. Alam kong magiging ganito talaga ang setup. Aware ako na ayaw sa akin ng kanyang ina umpisa pa lamang at hindi niya ako matanggap. Noong pinakilala pa lamang ako ni Jimmy sa kanila, ay halos hindi ako makakain noon sa hapagkainan dahil sa uri ng tingin ng nanay niya. Sobrang sama at talagang buong pagkatao ko ay hinuhusga nito. Alam ko kung bakit ako inaayawan ng nanay ni Jimmy. Dahil iyon sa aking nakaraan. Nagkakilala kami Jimmy sa isang bar noon at ako ang naitable niya. Niligawan ako ni Jimmy kahit alam niyang ganon ang uri ng trabaho ko. Nangako siya sa akin na tatanggapin niya ako kahit sino ako o kung ano ang nakaraan ko. Bagay na nangyari naman dahil pinakasalan niya ako at nabiyayaan pa kami ng 2 supling. Maayos na sana ang lahat, ngunit nagpa siya itong umalis ng Pilipinas at makipagsapalaran abroad. Mas malaki daw kasi ang kita at mas mapapabilis ang plano naming pagbili ng bahay at lupa. Nangungupahan lamang kasi kami noon. Ngunit nung umalis siya ay sinabi niyang sa bahay ng mga magulang niya kami titira dahil mahihirapan lamang daw ako kung mag-isa lamang ako. Mas mabuting may makakasama kaming mag-iina, bagay na sinang-ayunan ko noon. Ngunit ang pagtira ko doon ay parang isang bangungot. Laging sinasabi ni Nanay Ising na napulot lamang ako ng anak niya sa isang club. Isa akong bayarang babae na ang alam lang ay landiin ang mga kalalakihan. Paulit-ulit niyang pinaparamdam sa akin na hindi ako karapat-dapat sa anak niyang si Jimmy.
Nakapagtapos nga ng pag-aaral ay babagsak lamang sa isang hamak na katulad ko. Samantalang ako, ano daw ba ang mayroon sa akin? Ano raw bang maipagmamalaki ko? Naanakan lang naman ako ng anak niya. Iyan ang bawat katagang binibigkas ng kanyang ina sa akin. Bawat kilos, bawat desisyon ko sa pagpapalaki sa mga bata ay lagi siyang may negatibong komento. Halos lahat ng gusto ko ay kinukontra niya na para bang mga sarili niyang anak ang anak namin ni Jimmy. Mahirap makisama sa isang bahay na parang laging may nakamasid at handang humusga sa bawat pagkakamali ko. Naaalala ko pa noon kung paano niya ako pagsalitaan ng masasakit na salita, bagay na kinagalit ko at kinatampo sa mga magulang ng aking asawa. Araw ng linggo noon, kung kaya't medyo na-late ako ng gising dahil madaling araw na kami natapos ng aking mister sa pag-uusap. Ang aga mo naman yata, mukhang napasarap ang tulog mo ngayong araw, mahal na Rina. Sabi ni Nanay Ising na ngayon ay naguhugas ng pinggan. Pasensya na po kayo na Ising. Madaling araw na po kasi akong nakatulog gawa nang tumawag po si Jimmy kagabi. Iyak nang iyak din ho si Joy dahil hindi makatulog kaya't nahirapan pa akong patulugin siya. Paumanhin ko sa biyanan kong babae. Nakatuwiran ka pa talaga. Rhea, wala akong pakialam kung abutin kayo ng madaling araw ng aking anak kakatawag. Ang akin lang, kahit mapuyat ka, matuto kang alamin ang responsibilidad mo dito sa bahay. Kasalanan ko pa ba na madaling araw ka nang natulog? Halos ako na nga ritong gumagawa ng gawaing bahay. Nagreklamo ba ako sa'yo? Aba Rhea, tumulong ka naman. Galit na sabi nito sa akin kung kaya't wala akong nagawa kung di ang itikom na lamang ang aking bibig. Kung magsasalita pa kasi ako, ay talagang mag-aaway na naman kami ni Nanay Ising. Mas lalo lamang itong magagalit sa akin. Matanda na siya, kung kaya't kailangan ko siyang intindihin. Sanay na rin naman ako sa kanya. Isa ka lang namang bayarang babae na napulot ang aking anak sa isang bar. Yan ang palagi kong naririnig sa tuwing nagkakaroon kami ng hindi pagkakaintindihang dalawa. Kaya hanggat maaari ay ayoko na siyang awayin pa. Na hindi man lamang ako nito binigyan ng chance ang magbagong buhay ulit simula nung makilala kong anak niya. Na hindi niya makita kung paano ko minahal ng buo ang anak niya, pati na ang mga apo niya. Pinagsisikapan kong maging mabuting ina at asawa sa kanila. Ako na ho maglilinis niya, Nay. Sabi ko at lumapit sa kanya. Ngunit tinabig nito ang aking kamay. Wag na. Baka mamay mabasag mo pang mapinggan. Mamahalin pa naman to. Baka hindi mo pa mapalitan. Ano bang aasahan ko sa'yo? Wala ka namang trabaho. Ano bang alam mong trabaho? Doon sa bar lang naman, diba? Magaling ka lang naman sa ibang bagay, Rhea. Kaya nga nahuli mong kiliti ng anak. Agad na pinutol ko ang sasabihin ni Nanay Ising. Nagbago naman ho ako, Nay. Hindi na po ako kagaya ng dati. Matagal ko na rin pong tinalikuran ang trabaho ko dati. Ginawa ko po yan dahil mahal ko si Jimmy. Pati ng mga apo niyo. Tiningnan niya lamang ako simula ulo hanggang paa. Punong-puno ng panghusga ang mga mata niya ng mga oras na iyon. Tumawa lamang ito. Nagbago? Ang babaeng katulad mo ay wala ng pag-asang magbago, Rhea. Ang dati ng itim ay hinding-hindi na puputi. Kailan ka ba nakakita ng isang uwak na naging puti? Imposible, hindi ba? Sinamaan niya lamang ako ng tingin at umirap sa akin. Kinagat ko ang aking labi upang pigilan ang aking mga luha. Sa katunayan, sobra akong nasaktan dahil sa sinabi niya. Hindi ko alam kung paano ko ba ipagsisiksikan ang aking sarili sa pamilyang ito, gayong isinusuka ko nito palagi. Nang umalis ako sa kusina ay napalingon ako sa biyanan kong lalaki. Kitang-kita ko ang lungkot sa mga mata nito, kung kaya't napaiwas ako ng tingin. Dali-dali akong umakyat ng hagdan at nagkulong sa kwarto upang ilabas ang sama ng loob na nararamdaman ko. Pero sa gitna ng lahat ng ito, alam kong kahit papaano ay concern at naaawa sa akin ang biyanan kong lalaki, si Tatay Alejo. Tahimik man siya palagi, ngunit nakikita ko kung paano siya nalulungkot kapag nakikita niya akong pinagsasalitaan ng masama ng kanyang asawa.
kahit papaano ay alam kong meron pa rin akong kakampi sa bahay na ito. Kung tatanungin niyo ko kung naikwento ko ba ito sa aking asawa, ay ilang beses na rin namin itong pinag-awayan. Ngunit ang sabi niya lamang ay intindihin ko na lang ang kanyang ina dahil matanda na ito. Madalas na nasa sala si Alejo at nanunood ng TV. Wala itong ni isang sinabing masasakit na salita sa akin. Ni hindi ko nga makita sa mga mata niya ang panghusga na nakikita ko kung paano ko tignan ni Nanay Ising. Ang tanging nakikita ko lang ay pag-unawa niya sa akin. Alam kong para sa kanya ay ginagawa ko naman talaga ang lahat upang magbago. Hindi kami nagkikibuan na dalawa, ngunit nagbago lamang iyon nang makita niya akong malungkot sa isang sulok habang nakatitig sa aking cellphone. Paunti-unti kasing lumalayo ang loob sa akin ni Jimmy. Hindi ko alam kung bakit, pero siguro'y nauumay na ito sa kakakulit ko sa kanya na kahit papaano ay ipagtanggol na rin ako sa nanay niya. Ang dati naming masiglang usapan noon ay napalitan ng malamig at maikling kamustahan. Nararamdaman ko kung gaano na siya kalayo sa akin, hindi lang sa distansya, kundi sa aming relasyon bilang mag-asawa. Kasalanan ko bang hindi ko na rin maatim ang ugali ng nanay niya? Ginawa ko naman ang lahat, sadyang hindi lang sapat. Dito na nga pumasok ang isang kasalanang hindi ko talaga inaasahan. Sa paglipas ng panahon, ay talagang nagiging komportable na ako kay Tatay Alejo. Sa simpleng paghanga sa kanyang pagiging mabait at marespeto sa akin, pati na ang pagmamahal at pag-aalaga sa aming mga anak, ay mas lumalim pa ang koneksyon namin sa isa't isa. Isang araw, tinulungan ko si Rico, ang panganay naming anak ni Jimmy sa kanyang takdang aralin. Si Joy naman ay naglalaro sa kanyang laruan habang nasa kantungan ko. Naroon sa sofa ang matanda at hindi ko alam kung kanina pa siya nakatingin sa amin. Nagulat na lamang ako nang bigla itong magsalita. Napakagaling naman talaga ni Rico, manang-mana sa kanyang ina. Napalingon ako sa kanya. Nagulat dahil sa biglaang pagsalita nito. Ngumiti lamang ito sa akin, pati na sa kanyang mga apo. Hindi naman kasi sa pagmamayabang ay mas matalino ako kaysa kay Jimmy. Kapos lang talaga kami noon sa pera kung kaya't hindi ako nakapag-aral. At dahil maagang nawala ang aking mga magulang, ay ako ang mag-isang nagtaguyod para sa sarili ko. Pinasok ko ang bar, tali yun lang ang tanging paraan upang may makain ako araw-araw. Wala akong nagawa kundi ang ngumiti at magpasalamat sa matanda. Hanga rin ako sa iyo, Rhea. Alam kong hindi madali ang pagpapalaki ng mga bata. Alam mo bang kagaya mo rin ako noon? Nung bata pa si Jimmy ay namasukang kasambahay ang iyong Nanay Ising sa abroad, kung kaya't ako na ang nagpalaki sa anak naming si Jimmy. Kaya naman naiintindihan ko ang pagsusumikap mong mapaganda ang buhay ng iyong mga anak. Napangiti ako sa kanya. Ginagawa ko po talagang lahat para sa kanila at para na rin sa asawa kong si Jimmy. Hanggang sa napadalas ang kwentuhan naming dalawa. Kapag inaaway naman ako ni Nanay Ising, ay agad na to the rescue sa akin ang matanda. Iniiba nito ang paksa at ako naman ay umaalis na upang hindi makita ng biyanan kong babae. At sa tuwing nililigtas ako ng matandang si Alejo sa mabungangang bibig ni Nanay Ising, ay sobrang na-appreciate ko. Alam ko kasing may kakampi na ako sa bahay na iyon. Minsan ay naikukumpara ko pa ang aking asawa sa tatay niya. Oh, alam ko sa sarili ko na mali ang ginawa ko. Sobrang mali. Si Alejo ay ang ama ng asawa ko. Pero sa gitna ng pangungulila ko kay Jimmy at sa masamang pakikitungo sa akin ng nanay niya, ay si Alejo ang aking naging sandalan palagi. Ang kanyang respeto at pag-aalala sa tuwing pinapagalitan ako ni Nanay Ising ay sobrang na-appreciate ko. At ang mas nakakagulo pa, parang napapansin ko rin na may nararamdaman para sa akin ang matanda. Sa mga tinginan niya, sa mga panakanakang hawak niya sa kamay ko, o di kaya ay ang pagtingin niya sa akin ng kakaiba, ay ramdam na ramdam ko. Isang gabi,
Nasa sofa kami noon at nanunood ng TV kasama ang aking mga anak. Si Nanay Ising naman ay naroon sa loob ng kwarto at nagpapahinga. Madalas kaming magpalipas ng gabi ng aking mga anak dahil nanunood din kami ng paborito nilang teleserye. Si Alejo ay biglang nagsalita. "Mukhang gumaganda ka yata ngayon, Iha. Mas lalo kang gumanda sa paningin ko." Hindi ko inaasahan na sasabihin niya iyon at sa harap pa talaga ng mga bata. Dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay at ngumiti ng matamis. "Alam kong nahihirapan ka, pero magtiyaga ka, Iha. Kahit anong hirap na yung pagdaanan ay huwag kang susuko. Pansin ko ring malungkot ka. Mukhang may hindi na naman kayo pagkakaintindihan ni Jimmy, tama ba?" Tanong niya kung kaya't napayuko ako. Hindi ako nagsalita. Tahimik lang ako at ayokong sabihin ang nangyari sa pagitan namin ni Jimmy. Dahil gusto kong sarilinin lang ang problema naming mag-asawa. Problema namin to at labas na sila. Hanggang sa ilang araw na ang nakalipas, mas naging aware ako sa bawat kilos ko kapag kasama ko si Alejo. Ang bawat pagsalubong ng aming mga mata ay may iba ng kahulugan. Hindi ko ito ginusto. Hindi ko rin in-expect na aabot kami sa ganito. Naaabot sa ganito ang nararamdaman ko sa kanya. Hanggang sa isang gabi, naroon ako sa balkonahe at nagpapahinga dahil sa maghapong paglilinis ng bahay. Nilapitan ako ng matanda. "May problema ba, Iha? Nag-away na naman ba kayo ni Jimmy?" Tanong nito sa akin kung kaya't tumango lamang ako dito. "Sa tingin ko ho kasi, may ibang babae ng anak ninyo. Malamig na ho siya sa akin at minsan na lamang kung mangumusta." Binalot kami ng katahimikan ng mga oras na iyon. Hindi ko alam kung paano nga ba nangyari ang lahat dahil hinawakan nito ang aking kamay at pinisilyon. "Alam kong mahirap, pero kailangan mong magpakalakas. Narito lang ako, Rhea. Hindi kita iiwan. Alam kong alam mong may iba akong nararamdaman para sa'yo. Tama. Mahalaga ka sa akin, Rhea. Alam kong mali kaya nga pinipigilan ko. Pero sa tuwing nakikita naman kitang malungkot, nalulungkot din naman ako. Mahal ko ang anak ko pero hindi ibig sabihin nun na okay lang sa akin na lokohin ka niya. Hindi mo deserve ang ganito. Hindi mo. Hindi ko alam kung anong naisip ko. Dahil bigla ko na lamang siyang hinalikan ng mariin. Hanggang sa nagtama ang aming mga mata at hinila ko ang kamay niya papunta sa madilim na bodega ng bahay. Sa isang tahimik na kwarto na nasisinaga ng liwanag ng buwan ay napuno ng saya ang pinagbabawal na damdamin namin ng aking biyanan. Ang bawat haplos, halik, ay ang siyang pumuno sa aking pangungulila. Alam naming mali ang aming ginagawa, pero nang mga sandaling yun, tila ba nawalan kami ng pakialam. Tanging sinunod namin ang matagal lang nakatagong damdamin sa isa't isa. Hanggang sa natapos kami at hindi ko na alam ang aking gagawin. Mabilis akong nagbihis at umakyat papunta sa aking silid. Kinabukasan ay naging mailap ako kay Alejo. Hanggang sa tumawag ang aking asawa at excited itong nagkwento sa akin na uuwi na siya. Nakaramdam ako ng takot ng mga oras na iyon. Paano ko nga ba siya harapin kayong may nangyari sa amin ng kanyang ama? Paano ko nga ba itatago ang lihim naming iyon? Kailangan nating mag-usap, Rhea. Napalingon ako sa matanda. Narito ako sa hardin at nagdidilig ng halaman. Wala na pong dapat pag-usapan pa. Mali ang nangyari at hindi na rin mauulit. Napailing ang matanda. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang itigil ang nararamdaman ko si Rhea. Napailing ako sa sinabi niya at pilit na ngumiti. Pero kailangan niyong pigilan. May asawa kayo. At asawa ko naman ang anak ninyo. Paano kung malaman ni Nanay Ising ang nangyari? Si Jimmy. Sabi ko pa, ngunit agad na kumatwiran ang matanda. Mag-iingat naman tayo, Rhea. Pangako, hindi nila malalaman. Walang sikretong hindi maitatago habang buhay. Umiling ako ng marahas. Hindi ho ito tama. Maling-mali. Hindi ko na siya pinansin at bumalik na sa loob ng bahay.
Hindi ko na rin natapos ang pagdidilig ng mga oras na iyon. Pero sa kaloob-looban ko, alam kong hindi ko rin kayang itigil ang nararamdaman ko para sa kanya. Sa gitna ng kamalian na aming ginagawa, mayroon pa rin akong kiliting nararamdaman sa tuwing nakikita ko siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Alam kong mali ito, bawal, pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko. Sa piling niya, nakakaramdam ako ng init at pagmamahal na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ngayong bumalik na si Jimmy, ang puso ko'y iba na ang tinitibok. Ang tensyon sa bahay ay halos hindi ko na maatim. Alam kong anumang oras, maaaring sumabog ang lahat. Nagkausap din kami ni Jimmy kung bakit sobrang lamig niya sa akin at alam niyo kung anong dahilan niya. Panay daw ang sumbong ni Nanay Ising sa kanya na meron daw akong lalaki dito. Na palagi raw akong lumalabas tuwing gabi at hindi ko na naaasikaso pa ang aming mga anak. Alam kong mali ako, Rhea. Mali akong hindi kita pinaniwalaan. Alam mo naman kasi kung saan kita nakilala, di ba? Bigla akong nagalit sa'yo nang malaman ko kay nanay na ganun yung mga pinaggagawa mo dito. Pero na-realize kong hindi ko dapat yun ginawa sa'yo at dapat inalam ko munang totoo. Hindi ko alam kung anong ire-react ko sa sinabi ng asawa kong si Jimmy. Sobrang nasaktan ako dahil sa sinabi niya. Pareho lang pala sila ng kanyang ina na ang dumi ng tingin sa akin. Jimmy, ginawa kong lahat ng aking makakaya upang baguhin ang sarili ko para sa'yo at para sa mga anak natin. Alam mo ba kung gaano ko nasaktan dahil dyan sa mga sinabi mo? Halos hindi ako makatulog noon sa kakaisip kung ano bang nagawa kong kasalanan para gawin mo sa akin yun. Nasa isip ko na baka may babae ka na baka iniwan mo na ako. Kami ng mga bata. Napahagulgol ako habang sinasabi ko iyon sa kanya. Sobrang sakit dahil hindi man lang siya nagtanong ang babaw ng dahilan niya. Hindi man lang niya ako pinakinggan at naniwala agad sa nanay nito na wala namang ginawa kundi singhalan at kutsain ako. Asawa mo ko, Jimmy. Pero bakit wala kang tiwala sa akin? Alam mo naman kung anong kasinungalingan ng nanay mo, kung paano niya ako husgahan. Sinabi ko naman sa'yo kung gaano kasama ang tingin ng nanay mo sa akin. Pero anong sinabi mo? Magtiis. Ngayon na nagtiis ako sa kanya, siya pa rin ang pinaniwalaan mo? Hinagpis kong sabi sa aking asawa. Pasensya na, Rhea. Nagsisisi naman na ako kaya nga napagpasyan kong umuwi upang bumili na tayo ng sarili nating lote at bahay para makapagsimula tayo. Hindi ba't iyan ang pangako ko sa'yo? Natigilan ako sa sandaling yun. Hindi ko alam kung bakit imbis sa sumaya ay nalungkot ako sa sinabi niya. Alam niya na rin siguro kung ano ang rason kung bakit. Wala akong nagawa kundi ang umiyak na lamang. Hindi ko na rin alam kung para saan ang aking mga luha ng mga sandaling yun. Luha dahil sa hindi ako pinaniwalaan ng aking sariling asawa. O baka dahil luha dahil hindi ko na makakasama at makikita si Alejo. Ano bang gagawin ko? Paano ko nga ba itatago sa asawa ko ang lihim namin ng kanyang ama? Paano ko nga ba pipigilan ang umuusbong na nararamdaman ko para kay Alejo? Hihiwalayan ko na ba si Jimmy? Tama ba itong nararamdaman ko? O sadyang nawawala lang ako sa sarili dahil sa hirap ng sitwasyon ko?